Hi, Scorpio. Welcome sa aking YouTube. Ayan, tumalsik na. Wala pa tayo, nagsisimula na kagad. Teka, ano bang una kong... Ito na nga. Hi, Scorpio. Welcome sa aking YouTube channel. Kung saan I will talk about Scorpio January 16 to 31 bi-weekly Tagalog tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well. Ay, nakikita ko to. Ito na. For a complete view of what might possible happen on January 16 to 31, 2020. The link is in the description. Nabubulol ako. In the description down below. So let's get started, shall we? Nag-retrograde na ba ang Mercury? Di ko pa nakita. Pero parang nabubulol ako. Kailan ba nag-retrograde yun? Wala lang, baka lang ma-connect ko. Huwa! Ayun na to. Nako, hindi natin paano yan? Tsaka siya. Ayan. So, okay. In the past or in the present, tingin ko, hindi siya masyado kita. Yan mo na. Tingin ko, nakaranas kayo ng parang hindi ka makamove. Paano ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ka makapag-desisyon. Ganon? Parang hindi ka makapag-move forward or parang nahirapan ka mag-desisyon siguro. Yung iba sa inyo, parang ganun yung na-experience in the past or in the present. Yung iba sa inyo, parang kasi yun nga sabi ko sa inyo, parang di makapag-desisyon kasi parang di niya alam kung anong direksyon ang kanyang tatahakin. Parang magulo utak niya. Hindi niya sure kung ano bang gusto niya sa buhay. For example, sa career, hindi niya alam kung anong gusto niya. Although may natapos naman siya, pero parang di siya masaya doon sa natapos niya. Yung iba naman nasa trabaho pero hindi masaya. Ewan ko, parang wala dun yung excitement or passion niya. Kaya parang napapaisip siya kung ito ba talaga gusto ko? Parang ganon. Parang may something na kulang. Kaya parang napapaisip ka na parang naguluhan tuloy yung utak mo na meron ka nang trabaho pero parang hindi ka masaya. Ganon din sa relasyon, ha? Yung iba sa inyo, parang ganon. Naguluhan. Kasi parang may something na kulang. May karelasyon na pero parang di masaya. Ganon din. Parang pares lang sila ng career at love life. Kung saan ka makaka-relate, di yun. Pili ka na lang doon. Siguro kaya yung iba sa inyo na parang nagugulumihanan kasi yung iba nakatira sa hometown niya ay nasa Pilipinas. Na destino siya sa malayong lugar. Ganun, dahil sa trabaho. Kaya parang napaisip siya kung gusto niya ba yung trabaho niya kasi namimiss niya sa Pilipinas. Or namimiss niya yung mga mahal niya sa buhay sa Pilipinas. Kaya yun siguro yung
reason bakit I keep saying na parang malungkot siya na although meron naman siyang career, kaya lang parang hindi siya masaya kasi nga na-homesick siya. Yon. Ganon din sa love life, okay? Kung tatama sa love life, edi ganon din. Parang malayo. May distance sa pagitan ninyo. Parang di kayo parang yun nga, malungkot. Siyempre, ikaw ba naman, mapalayo ka sa mahal mo sa buhay. Masarap kasi yung masarap talaga. Ibig sabihin, masaya. Masaya kasi kapag, siyempre, nakakasama mo yung mahal mo sa buhay. Regardless kung karelasyon mo yan, or magulang, or kapatid. Ganon. Diba? Iba pa rin yung nahahawakan mo kaysa yung nakikita mo lang sa video call, di ba? So, yun. May parang vibe ako na yun nga, may karelasyon naman, or career, pero may something na kulang kasi yung iba nga dahil may distance na involved, homesick, or nangungulila, kasi nga, malayo sa mahal sa buhay. Pwedeng ganon. Ay, grabe naman. Nasa past or present pa lang tayo, 6 minutes na, oh my God. So, i-enter ako ng aking dialogue. Please be reminded that this is a general reading. Hindi po ito personal reading. So, na-expect ko na po na hindi lahat ng Scorpio ay makaka-relate sa mga sinasabi ko. Ayun, in-expect ko na po na hindi lahat ng Scorpio makaka-relate sa mga sinasabi ko. Pwede rin naman na kaya pala hindi makarelate ay dahil mangyayari pa lang, since past, present, or future ito. Kung hindi tumatama sa past or present, edi i-future mo na. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng Scorpio ay ganito ang kanilang future. Kumbaga, gawin mo lang po itong advice or guidance para just in case na mangyari, syempre, alam mo nang gagawin mo, di ba? Kumbaga, mape-prevent mo yung mga hindi mo nagugustuhan na narinig mo, ganun. Kasi nga, ayon sa kasabihan, prevention is better than cure, di ba? Mas madaling tanggalin or maiwasan ang mga bagay-bagay kaysa, alam mo yun, ginagamot mo na, di ba? Parang lang, sa health. May gamot nga, kaya lang, mahirap alisin pa rin kasi nga, naandyan na sa katawan mo. Kaysa yung iniwasan mo, like example, sigarilyo, health, yung tungkol sa health, sigarilyo, yosi, ganyan. O, di ba? Malaki ang chance na hindi mangyayari. So, yun. Yun yung logic. Kung di naman tumatama sa'yo, di malay mo. Ito pala yung situation ng iyong partner or taong interesado ka. Since general reading ito, general audience mo na din. Ibig sabihin, general na taong malapit sa iyo. Okay? Kung gusto mo naman pakitingin po ng Moon, Rising at Venus signs, at pwedeng alin man dito sa 3 signs ito ay magbigay pa ng further details tungkol sa reading. Pwede rin naman na alin man dito sa 3 signs na to ay maging story mo na yung mabanggit ko. Kung paano hanapin yung Moon, Rising at Venus signs, pakitingin na lang sa description down below. Kung gusto mo naman ng free readings, sali ka lang sa aking live stream. Yun nga lang, hindi ako palaging nagla-live stream. Swerte mo kapag naabutan mo ako. Kung gusto mo naman ng personal reading, pakitingin na lang din sa description box kung paano ang instruction. So, back to the reading. Tingin ko kung merong something na parang sabi ko nga kanina, nagpapagulo ng isip mo. Hindi ko alam kung anong klaseng problema meron ka since general reading to, pero yun nga, ang clue dito ay parang magulo ang utak mo na hindi ka makapag-desisyon or parang ang sitwasyon ay
malabo para sa'yo. Sabi nga, discipline. Ewan ko, ba't may discipline dito? Ewan ko ba't sinasabi sa akin ng discipline. Mamaya, baka mai-connect natin. Tarira. Yun parang may healing na mangyayari. Tingin ko. Feeling ko dun sa mga Scorpio na problemado or yun parang ang labo ng situation niya, hindi niya malaman yung katotohanan sa kanyang or sa kanyang mga tanong, or hindi niya masagot yung tanong niya sa utak or tanong niya sa isip. Tingin ko dadating na ang sagot, pero baka di mo magustuhan yung sagot. Yun ang sinasabi sa akin. At tingin ko nga, yung iba sa inyo ay kaya siguro sinasabi yung discipline. Ano kaya yan? Ayun nga, tingin ko sa inyo ay yung iba ay magmo-move on. Bakit kaya? Siguro move on in a sense na hindi na siya magiging malungkot. Pero sabi dito, marireceive niya yung sagot sa tanong niya, kaya lang baka di niya magustuhan yung tanong. Siguro sinasabing na healing ay clarity. Clarity in a sense na at least nalaman mo yung sagot, 'di ba? May masakit man yung masakit man yung pwedeng, or di mo man magustuhan yung sagot. Ay, grabe. Di ko natakloban to. Sensitive pala to. Di mo man magustuhan yung sagot sa tanong mo, pero at least nalaman mo yung sagot. Kasi mga Scorpio ay palaisip. Hanggat di nasasagot ang katanungan niya sa utak, di yan titigil. Kaka-research, kaka-investigate. Ganon sila So, siguro kahit ganon na malaman mo yung sagot, yun nga lang di mo magustuhan, somehow ay parang marirelieve ka. Kasi syempre mas nakaka-stress kapag Scorpio ka, tapos may mga tanong ka na hindi mo masagot. Parang para sa kanila, regardless kung masaktan siya or hindi, mahalaga sa kanila kasi yung truth. Alam mo yun? Regardless kung masaktan siya or hindi, mas pipiliin niya yung masaktan siya for as long as nalaman niya yung katotohanan. Ganun sila Parang meron silang parang ba explain yun? Gusto nilang aralin hanggang bottom, tumalon hanggang bottom ng sitwasyon para malaman niya yung mga bagay na hindi niya maintindihan. Ganun basta aralin niya kahit mahirap pa aralin yan, huwag ka. Malalaman niya ang sagot. Kaya nga yung mga Scorpio kapag nakadetect yan ng lie. Alam niya agad Ewan kung galing nila makadetect ng kasinungalingan. Parang natural detective. Ayan. Natural detective yung mga Scorpio. So, tingin ko, yun nga kung ano man yung nagpapagulo sa utak mo right now or in the past, na hanggang ngayon idadala mo pa rin, ay yun, masasagot daw kaya lang, baka lang hindi mo magustuhan yung maririnig mo. Feeling ko dadating na yung sagot sa anumang katanungan mo, pero again, baka nandun yung word na baka hindi mo magustuhan yung sagot sa tanong mo.
At tingin ko ha, kasi yun nga, yung iba sa inyo ay parang nasa period ng depression kasi di niya masagot yung tanong sa utak niya. Restless mind baga siya. Research siya ng research. Ewan ko anong ginagawa niya. Tanong siya ng tanong sa utak niya. Or tanong siya ng tanong sa kakilala niya. Naghahanap siya ng sagot sa tanong niya. Sa isip. Tapos yun nga, tingin ko, dadating yung sagot, pero baka di niya magustuhan. Tapos somehow, marirelieve siya sa stress. Sa restless mind niya. Kasi nasagot na yung tanong niya. Yun nga, hindi siya natuwa sa nalaman niya. Oo, lalo na kung may long distance na nasa long distance kayo na relasyon. Tingin ko, dun yung merong magulo, may part na magulo dun sa long distance relationship na hindi masagot. Syempre, ikaw ba, malayo ka sa mahal mo? Tapos marami kang katanungan sa isip. Hindi yung masagot. Kasi ang layo mo dun sa mahal mo. Regardless kung saan mang lugar yan. Kung mapa-abroad man yan, or Pilipinas din. Bawa, napalayo ka ng lugar. Maynila, napunta ka sa Tarlac. O diba, ang layo pa rin. Ganun Discipline, ewan ko ba't sinasabi ng isip ko discipline. Tama, discipline dito. Discipline. Baka siguro kaya sinasabi ng isip ko discipline ay dahil discipline in a sense na huwag ka masyadong aligaga. Aligaga. Siguro discipline in a sense na pag may problema ka kasi parang ang tendency nawawalan ka ng gana kumain. Gusto mo alamin na mas gugustuhin mong alamin yung sagot sa iyong mga katanungan kaysa kumain. Siguro pwedeng ganito, naapektuhan ng problema mo ang health mo. Particularly do sa pagkain, pagtulog. Kaya sinasabi niya na magkaroon ka ng disiplina. Ewan ko, parang nawalan ka kasi yata ng control sa buhay. Na parang napapabayaan mo na ang iyong kalusugan. Kaya sinasabi niya sa akin, discipline. Sa isip ko, discipline. Wala man dito sa tarot cards, sinasabi discipline. Ilang minuto na, 17 minutes na, oh my God. Diyos ko. Ewan ko, ano ba yun? Hindi ko maintindihan kasi. Ano yung magulo? May part na magulo. So, it's for you to find out. At ano yung magulo? Magulo dito? Or baka existing na tong part na to, na magulo? Na hinahanap mo yung sagot sa katanungan mo? Ewan ko, pumapasok sa isip ko, baka yung iba sa inyo ay may kutob. Intuition na, may babae ba yung aking asawa? Ganon. Ewan ko, ano ba kutob yan? Di ko alam. Pero, hindi ba siguro sa inyo ay ganon? Parang napaparanoid. Hindi ko alam ano yun. So, yun. Kung ano man yung bumabagabag sa isip mo, masasagot na siya, ha? Again, hindi ko lang masabi kung good or bad, pero malaki ang portion na baka di mo magustuhan. Okay? Yung sagot sa tanong mo. Basta ang sinasabi niya lang sa akin ay masasagot na ang tanong sa isip mo na magulo. Na hindi mo malaman yung sagot. Okay? Sa loob ng January 16 to 31, ayan na. Diyan mo ma-encounter tong part na magulo. At masasagot din siya. Or baka existing na yung magulong part na yan. Sa araw na napanood mo to. So, yun. May dadagdag pa ba ako? Wala na siguro. So, I think that's it for now, Scorpio.
Kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.